Yari si VP Sara Duterte. Ito na ba ang kanyang kinatatakutan? Ito na ba ang kanyang katapusan? Dating Senator Trillanes tetestigo laban kay VP Sara Duterte sa impeachment. So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa Nako, hearing according eto na. to Congressman Laila De Lima. Yari. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? So, ibig po sabihin, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no, individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At welcome back dito sa ating channel dito sa Box TV. At muli, ito pag-usapan natin, no? Grabe mga kababayan, ito pong balita, no? Breaking news mga kababayan. Dahil ito pong dating Senator Trillanes, isa po sa talaga namang tumitira, no? At bumabatikos dito po sa mga Duterte, mga babayan. At siya rin po, uulitin natin doon sa mga DDS na maliliit ang utak. Si Senator Trillanes po, mga babayan, ang naging daan, o siya po, mga babayan, ang nagpakulong kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Ulitin natin ha. Si Senator Trillanes po, mga babayan, ang nagsampa ng kaso kay dating Pangulong Duterte. Kaya po siya nasa ICC ngayon, mga babayan. At yan po ang iniiyak ng mga DDS. Diba? Pero, no, since maliliit nga po ang utak ng mga dilis, sinisisi po nila yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. At ito pong si dating Senator Trillanes ay tetestigo dito po kay Sara Duterte sa impeachment po niya, no? Tungkol po sa usapin ng mga ill-gotten wealth, mga kababayan. Alright, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers dyan. Grabe, maraming salamat sa lahat na mapatuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At sa mga palagi po nandiyan dyan, nanonood, i-click nyo lang po yung notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. At shoutouts mga babayan, maraming salamat sa inyo. Laging hiling natin, 1 view, 1 like po sana sa ating video. Sa lahat po na makapanood dyan, pakiclick naman po ang like button. At paki-subscribe na rin po yung isa nating channel. Alright? Okay. So ito, alamin natin ang mga pasabog po ni dating Senator Antonio Trillanes IV, mga kababayan. No, dahil isa nga po ito sa talaga ng mga kinatatakutan po siguro, no, netong si VP Sara Duterte na tumistigo po sa kanya. Ang masaklap na ito, mga kababayan, may mga pasabog po. No, itong si Trillanes, mga kababayan, dahil no, kinakaladkad kasi yung kanyang pangalan sa iba't ibang anomalya. Kaya ito po, mga kababayan, maging ang 18 Marines, no, ay makakatanggap po, no, makakatanggap po sila ng sangkaterbang kaso kay Trillanes. Sangkaterbang kaso po kay Trillanes, mga kababayan. Alamin natin yan, bakit sangkaterba po yung kasong kakaharapin nila dito po kay dating Senator Antonio Trillanes. Alright? Let's go. So, Sentry, sabi nga nung deliberation noon sa substance, willing daw kayo na humarap dito sa Nako, hearing according eto na. to Congressman Laila De Lima. Yari. Ganito pa rin po ba yung opinion ninyo o yung stand ninyo ngayon? Opo, tayo po ay nasabihan na
magiging testigo ako dito sa impeachment. So, naghanda na rin ako ng aking presentation. Pero ang mangyari nito, ako lang yung pambungad, no? But eventually, iba't ibang mga testigo ang kukunin pa rin to validate or corroborate yung aking mga sasabihin. Isa na nga dito yung yung tungkol dun sa bank accounts, as iba't ibang ahensya na mismo ang magpapatotoo nung mga aligasyon na sinabi ko. So, mga official documents na yung lalabas to validate yung mga statements na mga allegations ko simula pa noong 2016. So, ibig mo sabihin, Sentry, posible maisalang na kayo sa Wednesday sa pagsisimula ng pagdinig? Hindi pa yata, baka sa April pa. Sa April pa. Oo. So, parang review lang ito, no? Para lang doon sa mga kababayan natin na nakalimot na. Yung primary allegation ko ay yung tungkol sa pagkakaroon ni Sara Duterte ng ill-gotten wealth more than 2 billion pesos sa bank accounts niya. Sila ni mag-asawang Manscarpio. Tapos bukod doon ay meron akong nakita na mga dividendo na nakukuha nung Duterte family. Lahat sila, no, individually, nakakatanggap ng dividendo mula sa isang drug lord. At ito ay nangyari from 2011 to 2013. So, makikita nila doon kasi cheque yung ibinibigay sa kanila na ini-encash nila, manager's check, sa pangalan nila. So, individually yan, tatay, si Digong, yung magkakapatid, Sara, Pulong, Baste, pati si Hanilet tsaka Kitty na joint account. Lahat sila tumatanggap, ang total ay mga 40 to 15 million pesos every 6 months. Grabe, So, galing sa isang drug lord. So, ito, pag lumabas ito, malalaman, hopefully, no, kung mulat talaga or bukas ang pag-iisip ng kababayan natin, makikita nila na talagang si Duterte ay nagpapanggap lamang na galit sa droga dahil siya mismo ay may kapartner na drug lord na nagbibigay sa kanila ng dividendo. Yan po yung ang nakikita natin na mabigat na ebidensya na hindi nila mapapaliwanag. Bukod Grabe, mga babayan, no? Matindi to. No? Mabigat tong statement na to ni Trillanes. No? Na dapat mabigyan po ng kasagutan, mga kababayan. pa doon sa kung bakit sila magkakaroon ng mahigit 2 billion pesos na hindi nakadeclare sa SALN. At itong mga itong sila Sara at itong sila Digong, di ba? Yung buong pamilya nila, nagpapanggap yan sila na simpleng mga tao lang sila, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo. Pero noong pa lang, nung meron pa lang si Digong, bilyon-bilyon na ang pinagkakapirahan nila. Grabe. Pero Yes po. ito pong si Attorney Dino De Leon, ang isa sa mga hamon niya ngayon kay VP Sara Duterte, pumirma na ng bank secrecy waiver. Para makita na ngayon pa lang, sa tingin niyo po, tama lang, nararapat lang na pumirma na rin ng bank secrecy waiver itong si VP Sara Duterte? Kung wala siyang tinatago, pipirmahan niya yan. Pero Tama. noon ko pa hinahamon niyang pamilya na yan. Noong 2016, tapos habang presidente si Digong, kung maalala ninyo, si Duterte, inakusahan ako na meron daw akong foreign bank accounts. Tapos pumirma ka agad ako noon sa waiver. Tapos hindi lang yun, ako huminto ron, dinala ko pa yung media doon mismo sa bank branch na sinabi ni Duterte na meron akong foreign bank accounts. Kumbaga, I did what is humanly possible to disprove yung kanilang mga aligasyon laban sa akin. Pero ito, kada hamon ko ay dinadivert yung attention. Ang pinakahuli nga, di ba, yung nagkita kami sa Quadcom, pinapapirma siya ng waiver, hindi siya pumirma, gumawa ng eksena.
ando doon sa likod si Sara Duterte. Hinahamon ko sila. Andito na sila. O, pakita nila sa mga supporters nila na talagang bulag na bulag ang pag-iidolo sa kanila. Pakita nila na maayos talaga sila. Kaso nga hindi nila gagawin yan kasi alam nilang totoo yung sinasabi ko. Grabe. Kaya regardless, pumirma siya, hindi, ngayon ay malalabas na yan din sa impeachment. Naalala ko nga yan, Sentry, dahil nandun ako nagko-cover. Oo. Pumayag ka pa nga magpasampal, di ba? Yes, oo. Alam mo, Sandro, di ba nung una ko nilabas yung bank accounts, I remember, ando doon ka eh. Nung nag-press Sa ko na ko. Ortigas yan eh, di ba? Tapos, Sa Ortigas yan, oo, Sentry. sa Ortigas. Tapos, itong sa Quadcom, yung sasampalin daw ako. Pumayag ako, sige, sampalin mo ako, pirma ka lang. Hindi pa rin. Di ba? Kaya siguro naman, dun lang sa medyo bukas ang pag-iisip, maliwanag na maliwanag ito na tinatago nila yung kanilang pangungurakot. Di ba? Yun lang. May mga kababayan kasi tayo na talagang siguro kahit bumaril ng tao sa gitna ng EDSA itong Duterte family, Duterte pa rin sila. Pero wag nyo kami idamay dyan sa ninyo, sa inyong pag-iidolo kay Duterte kasi the last time na ginawa yan, nadama yung buong Pilipinas eh. Tapos ngayon, kay Sara Duterte, kahit nakikita nyo naman kung ano ang mga problema ni Sara, ano pa rin, humahanga pa rin sila. Hindi kami papayag. Hindi rin ako papayag na idamay nyo ulit yung buong Pilipinas yan sa ninyo. Idolatry ninyo. Nako, speaking of idolatry nga, no, Parang Sentry, ideology. anong reaction kaya natin doon sa latest survey na bumabaraw yung bilang ng mga Gen Z na sumusuporta dito sa ICC probe kay dating Pangulong Duterte? Iyan kasi bunga ng ng propaganda. Okay, so yan mga kababayan, grabe, no? Ito pang mga pasabog ni dating Senator Trillanes. So, aabangan natin yan, mga kababayan. No? Malaking to. May hahamunin kaya ng sampalan na naman dito. Alakbakan natin pagdagamunan to ng sampalan, mga kababayan. Okay, so hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kay aking inimbitahan, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Kita-kits tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out. Nako, Sentry, tanong lang natin, no? Oo. Kasi nga, di ba, sabi niya nga, tuloy-tuloy ang kanyang pagkakaso. Ano ba yan? Kada labas din ba sa kung saan mang media itong mga Marines? At kung sino man yung nag-i-interview sa kanila, damay din ba to? Ganon-ganon ba Yari. yun? Yun po ang advice sa akin nung mga lawyers ko kasi bawat isang appearance, isang count daw yan ng Okay. cyber libel. So, bawat isang appearance, mga kababayan, ay isang count po ng cyber libel. Ibig sabihin, kung ilang beses mo siyang babanggitin o ilang beses kang magpapa-interview o ilang beses mong sisiraan, no, at idadawit itong si dating Senator Trillanes, kunyari 100 beses, 100 beses ka rin sasampahan, no, ng kasong cyber libel. At kung sisingilin ka ng 1 milyon, 100 milyon po yan. Kawawa naman. Ito pong mga sundalo na to, mga kababayan, no? Kung ako po sa inyo, magsabi na po kayo, no, ng katotohanan at pawang katotohanan dahil mukhang hindi kayo titigilan ni Trillanes. Yari. Hindi yan yung Grabe, no? Ito po yung matinding babala ni Trillanes sa lahat po, no, ng magsasabi, no, ng kasinungalingan laban po sa kanya. Hindi kaya dapat ganito rin yung gawin ng Pangulo natin. 'Di ba? Kasi kung di naman nila kayang patunayan bakit hinahayaan lang ng Pangulo natin? Dapat ganito, no? Dapat siguro maglabas na ng pangil yung Pangulo natin. Si Sara Duterte nga kinasuhan si 'di ba? Kinasuhan Oh. Bakit yung Pangulo natin hindi makapagkaso? Dapat kasuhan din yan. Diba? Si Madriaga,
'Di ba si Ramil Madriaga kinasuhan, mga kababayan, ni VP Sara Duterte dahil sinisiraan daw siya, puro kasinungalingan daw yung sinasabi. 'Di ba? Siguro kung gagawin ng pangulo natin 'yan, mananahimik 'tong mga naninira sa kanya. No, kaya lang ang isang problema natin diyan, sasabihin na naman, nako, no? Sinisiil yung o sinasakal o pinipigilan yung freedom of expression. Okay lang naman yung freedom of expression, mga babayan. Pero kung mo yung Pangulo, kumbaga aakusahan mo yung Pangulo ng mga kasinungalingan, hindi na po freedom of expression yan, mga kababayan. Isang beses, kahit 1,000 beses na sasabihin, isang kaso lang. Yeah. Hindi po. Kung ilang beses sinabi sa ibang forum, ay ganun din yung ganun ding dami yung kaso. Yari. Pero Kumbaga, kung may mga interview sila doon sa SMNI, ilang beses nilang babanggitin si Trillanes, yari kayo. ano po ba yung ano po ba yung sa tingin niyo po ba merong nasa likod nitong mga ito, nitong 18 ex-Marines? Maliwanag po yan. Base po sa aming initial investigation, galing po sa kampo ng Duterte. Yeah. Yung organizer nito, financier, lahat. At ang layunin nga nila, Grabe galing daw po sa kampo ng mga Duterte, mga kababayan. primarily is yung madungisan yung ICC investigations. Oh. Kasi kung maalala ninyo, kinandak nila yung original press con nila, the first press con, sa kasagsagan nung ICC confirmation of charges hearing sa The Hague. Talagang nilabas nila yon para magkaroon ng disruption. At ang Para kumbaga malihis yung atensyon ng taong bayan, 'di ba? Kasi nga naman nakakatakot nga naman 'yung para sa part nila na ang tao nakatutok lang doon sa balita na 'yon. So ang ginawa nila, kung mapapansin nga ninyo ang ginawa nila, nagpa-press con sila. 'Di ba? Kung mapapansin ninyo, sigaw sila ng sigaw sa Facebook, mga kababayan. Nakatutok kayo doon sa ICC investigation. Bakit tayo niyong tutukan yung sinasabi, yung press conference na itong mga Marines na to? Diba? Yun ang sinisigaw nila sa Facebook, mga babayan, sa social media. Balikan ninyo yung mga posts. Nakatutok daw lahat doon sa ICC investigation. Bakit daw hindi raw tutukan? Yung naging statement na itong mga 18 Marines daw na hindi naman pala lahat Marines. Actually, doon palang sablay na sila, yung pagpapakilala nila na 18 Marines, tapos hindi pala lahat Marines. plano nila, parang palalabasin nila na yung kaso sa The Hague kay Digong ay bunga lang ng corruption ng ICC dahil nilagyan sila ng pera. Di umano. Ito, alam natin, alam lang lahat ng mulat na Pilipino na totoo naman yung mga inaakusa kay Duterte sa The Hague. Libo-libo yung nangamatay ng mga panahon na yon, pinagmamalaki nila yon, 'di ba? Pati yung mga supporters sila pinagmamalaki, ginagamit pa yung pambanta dun sa mga kumukontra doon. Tapos ngayon itinatanggi na nila, 'di ba? So, 'yan. Pangalawang objective nila ay ma-preempt, ma-divert yung discussion mula doon sa impeachment ni Sara. Oh. 'Di ba? Pangatlo ay ito ay destabilization, they were hoping na nung lumabas yung 18 na dating sundalo, ang mangyayari ay magdudulot ito ng pagpatalsik sa administrasyon ni President Marcos. So yan yung mga layunin nila. Kaya tinayanan nila, tinodo-todo na nila yon. So na-identify na namin kung sino yung nasa likod niyan. At ngayon, malapit na, malalaman na rin natin yung buong storya. Kung sino yung nag-alok, magkano yung inalok, ano yung mga pinapasabi, kapalit nun, etc. So, konting tayo na lang po at isa-isa nang bibigay ang mga yan. No. Nabanggit niyo po Malamang, yung impeachment. Lumipat naman tayo. Alam nyo ang mangyayari dyan, mga kababayan. Pag bumaliktad yung mga yan, hindi na nagsalita yung mga yan. Simple lang naman sasabihin
netong abogado nila, sila Mike Defensor, simple lang sasabihin yan. Balik sila do sa lumang statement. No, iniipit sila. No, ginigipit sila. Kaya hindi na magsasalita etong mga tao na to. No, ganun lang yun. Yun lang yung simpleng palusot dun. Ginigipit po yung mga Marines, kaya hindi na po sila magsasalita. Pero totoo po lahat ng mga sinasabi nila. Ganun. Ganun na magiging statement yan. Kita nyo ha? Tandaan nyo yan, yung sinabi ko na yan, mga babayan. Pagka yan pong sinabi ni Trillanes ay nagkatotoo na maiipit na yung mga yan po ang isisigaw niya nila Mike Defensor. Sentry, ano? Ibang topic naman, Ibang topic Sentry. naman. O dahil nga doon sa impeachment, go ahead partner, mukhang may tanong ka. Mukhang excited ka itanong to. Tatanong lang natin ulit, no? At alam kong nasagot na rin naman to ni Sentry. Pero tignan natin kung ito pa rin yung stance niya, no? Lalo na magsisimula na nga yung hearing, di ba?